Hello mga kababayan, magandang araw. Kumusta po kayo? Kasama po ninyo ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Medyo mainit-init po itong balita na pag-uusapan natin sapagkat kahapon ko pa ito natanggap ang mensahe na may isang active, take nota, active senior colonel sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Army. Ito po ay Scout Ranger trained at Special Forces. I'm talking about Colonel O.D. Mungao, Class 1992 sa Philippine Military Academy. Kahapon po, alas 2 ng hapon, natanggap ko ang mensahe sa ilang reliable sources mula sa AFP that a certain Colonel Mungao will be withdrawing his support personally bilang isang aktibong senior colonel sa AFP ay hindi na niya kinikilala si Marcos Jr. bilang kanyang Commander-in-Chief. Ayan. Pag-usapan po natin ito, ano ang implikasyon, ano po ang magiging epekto nito kay Colonel Mungao, at ano po ang pwedeng maidulot nito sa lumalawak na kilusang protesta ng mga mamamayan laban po sa nabubulok at sindikatong gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Si Colonel Mungao po bilang active senior officer with the rank of senior colonel sa hanay po ng Philippine Army at sa ilalim po ito ng Armed Forces of the Philippines ay nagpahayag ng kanyang personal na paninindigan na hindi na po niya kinikilala bilang Commander-in-Chief si Ginoong Marcos. Sa ilalim ng saligang batas, si Marcos o sinumang presidente ng Pilipinas ay automatic po ang kanyang otoridad o kapangyarihan na bilang Commander-in-Chief ng lahat po ng Armed Forces ng ating bansa. Philippine National Police, AFP, Army, Navy, Air Force, Marines, Coast Guard, lahat ng ito ng armed services sa Pilipinas, lalo na ang Armed Forces of the Philippines or AFP, si Marcos po ang tinagurian o ibinibigyan ng otoridad at kapangyarihan sa saligang batas bilang Commander-in-Chief. At dyan po ang nagsisimula ang tinatawag na chain of command. Ngayon, kung ikaw ay aktibo sa serbisyo at ikaw ay hindi kumilala sa chain of command, mayroon pong mga epekto yan sa tinatawag na court martial o sa articles of war at pwede kang maisapailalim sa tinatawag na court martial. Subalit kung buong organisasyon ng AFP po ang tumiwalag mula sa chain of command dahil ang presidente bilang Commander-in-Chief ay nalulunod sa umunoy ng iskandalo ng korupsyon at pandarambong at marami po ang ebidensya at testimonya na nagtuturo na siya ang mastermind sa mahigit 1 trilyon pesos na katiwalian at pandarambong sa pundo ng bayan, at itinuro pa din siya ng kanyang kapatid na isang senadora, si Senador Amy Marcos, na isa siyang matagal ng drug addict. Kung ikaw ay aktibo sa serbisyo sa alingmang sangay o unit ng Armed Forces o ng Philippine National Police, mag-iisip ka talaga, bakit ganito ang iskandalo na kinasasangkutan ng aming Commander-in-Chief? Tama pa ba na kilalanin namin ito bilang Commander-in-Chief? O kami ay dapat manindigan sa pamamagitan ng aming mandato na nakalagay sa Article 2 or sa Article 2 Section 3 ng ating saligang batas kung saan nakasaad that the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. So, nagkakaroon ngayon ng pagtatalo kung ang chain of command ba ay isang buhay o patay na doktrina. Kung sakali na ang nasasangkot ay ang matataas na opisyal ng ating gobyerno, lalo na ang presidente, at siya ang pinagmumulan nitong issue ng pandarambong at korupsyon, at siya din po ang itinuturo na pasimuno ng parang sindikato na uri ng pagpapatakbo ng gobyerno, will the doctrine of chain of command still take effect? Yan po ang katanungan. At yan ay posibleng umabot din po sa decision-making process ni Colonel O.D. Mungao kung bakit niya
dinesisyonan na ngayong araw na ito, January 9, idideklara na niya o dineklara na niya ang kanyang pagtitiwalag at pagbawi ng kanyang suporta at pagkilala sa Commander-in-Chief who happens to be the President. Dahil sa isyu ng korupsyon, pandarambong, pagnanakaw, at ganon din po sa isyu na ito ay nakikipagsabwatan sa mga kalaban ng gobyerno. Kagaya po ng hindi maitatanggi na pakikipagsabwatan ni Marcos at Romualdez sa CPP, NPA, NDF. As a senior officer na nakaranas po ng iba't ibang sakit at hirap ng pakikipagdigma sa kalaban ng gobyerno at kalaban ng mamamayan kagaya ng mga teroristang grupo sa Mindanao at pati na po ng teroristang komunistang grupo ng CPP, NPA, NDF. Masakit po para sa isang senior officer at bahagi ng AFP kagaya ni Colonel Mungao na nakikita at nasasaksihan niya ang pakikipagmabutihan at pakikipag-alyansa, tactical man yan o political alliance ni Marcos at nila Romualdez bilang mga matataas na opisyal ng gobyerno dito po sa urban operative components ng CPP, NPA, NDF. And so therefore, nagkakaroon tuloy ng negatibo na pananaw ang mga namumuno, opisyal at bahagi at kasapi ng AFP at even ng PNP. Lalo na po nang isinambulak ni Saldico at ng iba pang witnesses na ang mastermind talaga sa mahigit 1 trillion pesos na iskandalo ng korupsyon ay si Ginoong Marcos at ang kanyang pinsan na si Romualdez. Mag-iisip at mag-aalangan ka talaga kung magpapatuloy ka pa rin ba sa iyong paninindigan na kilalanin ang chain of command with Marcos having embroiled and so grossly involved as alleged dito sa iskandalo ng malawakan at malubhang korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan, pakikipagsabwatan sa kalaban ng mamamayan at pamahalaan ng mga komunistang terorista at ano pa mang mga sindikato na uri ng involvement sa kanyang mga pamilya at pati ang drug addiction niya na binulgar at isiniwalat ng kanyang kapatid. Mag-iisip ka talaga, is it still within the doctrine of principle of chain of command na kilalanin pa namin ang Commander-in-Chief? O do we need to state that we will side with the people and we will call for our withdrawal of support from the Commander-in-Chief at papayagan na lamang at hahayaan na dumaloy ang tinatawag na constitutional line of succession upang hindi na magkagulo ang bansa, mapatigil na ang kaliwat ka ng protesta at hindi na po lumala at lumubha pa ang kalagayang pangpolitika at ang epekto nito sa krisis sa ating pang-ekonomiya. Yan po, diyan ko tinitingnan ang konteksto kung bakit si Colonel O.D. Mungao, PMA Class 92, ay napilitan po siyang gumawa ng isang radikal na desisyon sa kanyang karir. Imagine, active service pa ito. I think may isang taon pa siya o ilang close to 1 year pa daw ang kanyang serbisyo bago siya magretiro sa AFP. He is a senior colonel at siguro naalala niya o kanyang hindi mabitaw-bitawan itong Code of Honor sa PMA na itinuturo sa lahat ng mga dumadaan na kadete sa PMA. We, the cadets, do not steal, lie, or cheat, nor tolerate those who do. So, ibig sabihin po, nakikita niya na ang malawak na iskandalo ng mga pagsasambulat ng korupsyon at pandarambong involving the top levels of leadership of government, especially the President, ay hindi na po kaaya-aya at hindi na po kapakipakinabang pa para magkaroon pa ng dangal at integridad ang AFP kung mananatili itong tahimik. Diyan ko po nakikita ang hugot ng paninindigang ginawa ngayon na very radical ni Colonel O.D. Mungao. At pwede po itong gawin ng AFP ay ipaaresto siya at ipailalim siya sa court-martial in violation of Articles of War, which is sasabihin ng AFP, tantamount or equivalent to tinatawag na mutiny ang ginawa ni Colonel Mungao, and so therefore siya ay paparusahan sa pamamagitan ng pagpapailalim sa kanya sa court-martial proceedings under the Articles of War
aaristuhin siya, ikukulong siya, at tatanggalin siya sa serbisyo. Subalit, by the looks of the message being sent out by Colonel Odi Mungao kahapon, at nakita ko ito mga 2 p.m., lumalabas sa aking initial na pagtingin sa kanyang mensahe na desidido na siyang gawin ang tama. At ito ay ipinahayag niya, kaya ngayong araw na ito, may mga lumabas na sa social media na kinukumpirma na si Colonel Odi Mungao ay maglalabas ng kanyang pahayag of a personal decision to withdraw support from the Commander-in-Chief. Sapagkat hindi niya maatim at mananatili pa siya, nakikilalanin niya ang chain of command, having a Commander-in-Chief being accused of gross and scandalous issues of corruption and plunder, including drug addiction. Yan po ang nakikita natin kung bakit nagdesisyon si Colonel Mungao na ilabas ang kanyang saloobin. And there are consequences about that. Kaya nga sabi niya, kayo na po ang bahala sa aking mga anak, kayo na po ang bahala sa aking pamilya, because kung mahuhuli po siya at tsak na maglalabas po ng arrest order ang AFP laban sa kanya sa ilalim ng Articles of War, and siya po ay ikukulong sa custody ng Armed Forces of the Philippines, malamang po ay hindi siya mabibigyan ng kanyang sahod, ng kanyang benepisyo at ng kanyang pension and retirement benefits, mga kababayan. Sapagkat yan po ay serious offense kung iisa lang si Colonel Mungao at hindi po kasama ang buong institusyon o pamunuan ng AFP. Lalabas po na si Colonel Mungao ay magkakaroon ng personal na pagbangga at paglabag sa Articles of War in terms of the chain of command doctrine and principle related to the issue of mutiny. Yan ang most likely na gagamitin sa kanya o pag-aalsa sa loob ng organisasyon ng AFP. Pero kung sasamahan po ng taong bayan at susuportahan nila ang pananaw at paninindigang ginawa na pagpapahayag ngayon ni Colonel Mungao ng kanyang pag-withdraw ng support sa Commander-in-Chief at susundan ng buong o mayoriya ng mga generals, colonels, and officers ng AFP, hindi siya pwedeng ma-court-martial kasi it will be a decision of the entire organization, and that will have an institutional effect na pwedeng makaapekto po sa buong AFP at hindi na matutuloy ang pagpapa-court martial kay Colonel Mungao kung sasamahan ng paninindigang kapareho sa kanya na magwi-withdraw sila ng support kay Marcos Jr. at hahayaan nilang magpapadaloy ng tinatawag na constitutional succession of power without launching an actual armed coup d'etat or armed mutiny. Subalit, nakakabantay tayo ngayon kung ano po ang karagdagang pahayag na gagawin ni Colonel Odi Mungao at kung ano po ang epekto at ang magiging implikasyon nito sa patuloy po na lumalakas at lumalawak na kilusang protesta laban kay Marcos at kay Romualdez sa kanilang pakikipagsabwatan bilang mga mastermind o pasimuno ng tinatawag na malakihang pandarambong sa kaban ng bayan. So kaabang-abang ito, mga alauna o alauna imidya daw, sa araw na ito ay magpapahayag ng karagdagang mga statements o video o ano pa mang presentation kung mayroon si Colonel Odi Mungao, at babantayan natin sapagkat kumalat na po sa social media, binitbit na po ni General Romeo Pukis nila at iba pang mga social media writers at na-post na po ang pahayag ni Colonel Odi Mungao of his personal decision to withdraw support from the Commander-in-Chief. At mayroon nga siyang gagawing pahayag ngayon na January 9 patungkol dito o anumang oras mula ngayon, kung siya ay hindi pa naaaresto ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. By the way, si Colonel Odi Mungao po, maliban na miyembro siya ng PMA Class 1982, siya po ay trained Scout Ranger at trained Special Forces. So member po ito ng Scout Ranger Group
or Scout Ranger trained ito at Special Forces trained. Itong si Colonel Odi Mungao at marami sa kanya mga mista o classmates ay mga nagraranggo na ng 2-star generals. Mga general na at mga tag 2-star generals na, mga kababayan. So, may mga connection din siya sa AFP at sapagkat namuno din ito ng ilang unit, nag-battalion commander din po ito. And kilala ko po ito si Colonel Odi Mungao sapagkat ang kapatid nito, taga Iloilo po ito taga Kalumpang Molo, kung nandun pa rin sila nakatira, ang kapatid nito ay nakasama ko pa sa high school nung kami ay nagkakaroon pa ng CAT or Citizens Armed Forces Training or Citizens Army Training o CAT nung kami mga high school pa, ang kapatid ni Colonel Odi Mungao. So sana po ay hindi siya mapailalim sa court martial pero mukhang doon patungo ito kung maaaresto siya. Right now wala pa tayong karagdagang ulat at balita kung si Colonel Mungao ba ay na-custody na o nasa isang secured location. Ang isa pang bahagi ng bibigyan natin ng pananaw ay ano pong epekto nito sa iba pa mga officers and rank and file, men and women o mga members ng AFP at ng PNP kung sakali pong may isasambulat na ano pang mga revelations mamaya o sa susunod na araw si Colonel Mungao kasabay po ng kanyang pagdideklara ng withdrawal of support kay Ginoong Marcos. Ano po ba ang mangyayari? Sa tingin ko, magbibigay ito ng inspirasyon at karagdagang lakas sa lumalawak at patuloy na bumabangon na kilusang protesta ng mamamayang Pilipino na nananawagan ng Marcos resign laban kay Bongbong Marcos Jr. Doon ito patungo sa tingin ko. Ang pagbibigay ng moral and inspirational effect to the broadening and strengthening of the people's protest movement against Marcos and Romualdez. Pangalawa, pwede po ito mag-open ng opportunity na magkakaroon ng reflection o pagkakaroon ng pagbabalik tanaw at pagsisiyasat sa kanilang konsyensya ang AFP kung bakit nananatili silang pipi, bulag at bingi sa lantaran at iskandalusong pagkakasangkot ni Marcos bilang Commander-in-Chief at Presidente sa usapin po ng tinatawag na pandarambong at malawakang korupsyon, including po itong pakikipagsabwatan sa mga CPP, NPA, NDF. So mukhang hindi na po kayang tiisin at pigilan pa ni Colonel Mungao ang kanyang saloobin, hindi niya na inantay pa na mag-retire siya, ginawa na po niya habang siya ay nasa active service pa. So this can create a moment and opportunity of reflection on the part of AFP kung mananatili ba sila na tahimik at walang kibo at hindi makikialam in terms of making a declaration against the allegations of massive and serious corruption and plunder na ang sentro ng pagiging mastermind na itinuturo po sa kalagayan ngayon ng ating bansa ay ang kanilang Commander-in-Chief na walang iba kundi siya din ang presidente na si Bongbong Marcos Jr. Will there be some other consequential declaration of similar withdrawal of support from other senior officers and other officers and members of the AFP dito sa ginawa ni Colonel Odi Mungao? Abangan po natin kung saan ito patutungo. But right now, interesting times, interesting moments are fast happening. Habang lumalala at lumulugmok po at patuloy na lumalagapak ang trust and approval rating ni Marcos Jr. at lumalala patungo sa pagkadausdos sa krisis ang epekto ng political crisis natin and crisis of leadership, nakakaapekto na ng ating ekonomiya, lumalawak din po ang pagsulpot ng mga issue kagaya po ng pagkakaroon nitong declaration of withdrawal of support ng isang active senior colonel sa Philippine Army at officer ng AFP na si Colonel Odi Mungao. Babantayan po natin ito if it will develop into something more else interesting habang patuloy naman po
ang nakikita nating indicators na muling bumabangon at lumalawak ang interes ng mamamayang Pilipinong tuligsain at tutulan at itakwil ang uri ng pangsindikato at kalokohan ng gobyerno nila Marcos at Romualdez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Ka Eric Celis YouTube channel at Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. Sana po ay huwag kayong magsawang mag-promote, mag-share ng ating videos at ng ating analysis at mag-share ng ating channel at mag-subscribe. Muli, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now.